Kinansela ni Pangulong Trump nitong Sabado ang biyahe ng delegasyon ng Amerika sa Islamabad para sa usapan sa Iran. Dito sa bansa, lumitaw ang tensyon nang magdulot ng alarma sa seguridad ang armadong lalaki at kaguluhan sa hapunan ng mga White House correspondent. Sabi pa ni Trump, hindi ito pipigil sa kanya para manalo sa digmaan sa Iran. Lahat ng ito sa Jerusalem Initiative ngayong araw. Welcome back sa Jerusalem Initiative sa JNS TV. Kasama ni Josh Hastings si Alex Trayman para sa breaking news tungkol sa posibleng tangkang pagpaslang kay Pangulong Donald Trump. May narinig na putok ng baril sa White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C. noong Sabado ng gabi. Naaresto ang 31 taong gulang na suspect. Cole Thomas Allen na tila isang guro mula sa California. Nagpahayag si Punong Ministro Netanyahu sa X na bigla kami ni Sarah sa tangkang pagpaslang kay Pangulong Trump kagabi. Alex, kulang pa tayo sa detalye ngayon. Ayon sa punong ministro ng Israel, tiyak na tangkang pagpaslang ito laban kay Pangulong Trump. Mukhang totoo ngang tangkang pagpaslang ito. Agad na inilabas si Pangulong Trump mula sa Hilton sa Washington, D.C. Ito rin ang parehong lugar kung saan binaril si Pangulong Reagan sa isang tangkang pagpaslang noong 1980, isang bumalik siya sa White House. Parang hindi ka panipaniwala ang mga eksena. Nakita mo ang Pangulo ng Estados Unidos, Kash Patel, at iba pang miyembro ng administrasyon. Nasa isang press conference ka sa White House briefing room kung saan naroon ng mga reporter na nakataksido at mga evening gown. Ang Pangulo ay nagsasalita tungkol sa kung paano siya agad na inilabas at umaasa siyang magkakaroon pa ng isa pang pagkakataon para sa hapunan ng mga mamamahayag ng White House na ito. Alam mo, ito yung hapunan na karaniwang nambibiro ang Pangulo. Ilang taon nang hindi pumupunta ang media, pero ngayon mukhang andun siya. Naganda siyang biruin ang media na sa tingin ko ay nararapat lang matapos nilang patuloy na subukang sirain ang kanyang reputasyon sa kanilang mga pahina. Kaya babanatan niya sila. Sabi niya, baka sa susunod na gawin nila ito, mas magiging mabait siya kaysa sa balak niya sana. Binigyang diin niya na kaya kailangan ng White House ng ballroom dahil hindi laging masisiguro ang mga venue para sa presidente ng Estados Unidos. Iniisip ko ang punong ministro ng Israel. Nakabiyahe na ako kasama siya ng ilang beses. Napakalaki ng seguridad at logistic na kinakailangan tuwing lilipat ang punong ministro mula sa isang venue papunta sa iba pa. Ibig ko sabihin, ang mga punong ministro o presidente ng Estados Unidos ay laging dumadaan sa likod ng hotel at sumasakay sa bulletproof na sasakyan dahil hindi sila pwedeng dumaan sa lantad. Hindi nga sila makalabas ng sasakyan nang walang mga tent na nakapaligid sa mga sasakyan para hindi matarget ng sniper o malaman kung nasaan ang punong ministro o ang presidente ng Estados Unidos. Sa totoo lang, napakahirap ng buhay, masasabi ko, na maging presidente o maging punong ministro ng Estado ng Israel pagdating sa dami ng seguridad. Hindi nga makapunta ang isang tao sa tindahan para bumili ng gatas. Kailangan nilang mamuhay ng may lubos na proteksyon at seguridad. Dahil laging may mga siraulong tao na gumagawa ng ganyang gawain, dumadami pa sila. Kaya nakikita natin na ang mga lipunan ay lalo lang nagiging mas galit at mas galit. Sa isang paraan, pinapalala ito ng media, pero pinapalala rin ito ng mga mararahas na video game. Pinapapalala rin ito ng mga gamot sa depresyon at pagkabalisa. Siguradong kasama ang social media, pati na rin ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa at ang kakulangan ng EQ sa lipunan, emotional quotient, at ang madaling pagkuha ng baril. Ibig ko sabihin, sa Estados Unidos, mas madali makakuha ng assault rifle kaysa sa Israel. Dito, hindi basta-basta nakakakuha. Kaya talagang nakakalungkot. Tulad ng nabanggit mo bago magsimula ang palabas, mukhang si Trump, alam mo yon, parang may siyam na buhay. Sabi niya ang dahilan kung bakit siya tina-target ay dahil epektibo siya at marami siyang nagagawa. Kaya alam mo na buti na lang at ayos lang si Trump. Ipinagdarasal namin ang tagumpay niya dito sa Israel. Sigurado akong mas marami ang nagdarasal para sa kalusugan at tagumpay ni Trump dito kaysa sa ibang bansa. Walang duda dyan. Sa Israeli media na yung umaga, tanong nila kung ang bumaril ay kumilos dahil sa pulisya ni Trump, lalo na sa gitnang silangan at Iran. Sa tingin ko, wala pa tayong sagot sa tanong na yan sa ngayon. Sinabi ng Pangulo na hindi niya iniisip na may kinalaman yon sa Iran. Tungkol sa digmaan sa Iran, sabi kay Wolf na baka haka-haka lang ito. Pero tiyak may darating pang dagdag na impormasyon sa mga susunod na linggo.
Nahuli ng buhay ang salarin. Siya ay na-neutralize, nasugatan, pero buhay. Ihaharap siya sa hukuman sa Lunes para pormal na sampahan ng kaso. Ayon kay Janine Pirro, na siya ang pansamantalang piskal sa tingin ko sa Washington, D.C. Malalaman pa natin ang dagdag na impormasyon sa mga susunod na araw. Kaya Alex, dumiretso naman tayo sa Iran. Bago ang tangkang pagpatay doon, kinansela ni Pangulong Trump ang mga pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Iran sa Pakistan. Noong Sabado, sinabi ni Trump na kinansela niya ang biyahe sa Islamabad dahil sa mga pag-uusap. Pinaiwan din niya sa bahay sina Jared Kushner at Steve Witkoff. Di ako sure kung si J.D. Vance dapat pumunta, pero panoorin natin ang video. Baka narinig niyo na kinansela ang biyahe. Nasa amin ang lahat ng baraha. Hindi kami mag-aaksaya ng 15 oras sa eroplano pabalik-balik para lang magbigay ng dokumentong hindi sapat. Makikipag-usap na lang kami sa telepono at pwede nila kaming tawagan kahit kailan. Makikipag-usap ako sa kung sino man ang namumuno dito. Hindi nila alam. Nag-aaway-away sila sa isa't isa. Sobrang tindi ng alitan nila. Malamang nag-aagawan sila sa pamumuno. Alex, siguro ang malaking tanong ngayon ay ang sitwasyon ng tigil putukan. Sinabi ni Pangulong Trump nung nakaraang linggo na papalawigin ang tigil putukan para sa mga pag-uusap, pero hindi ito natuloy. Patuloy kong tinitingnan ang aking telepono. Patuloy ako nakikinig sa mga alarma kung sakaling subukan na namang atakihin ng Iran ang Israel kung talagang magpasya ang US na bumalik sa digmaan laban sa Iran. Ano na ang sitwasyon na yon? Para kaming alanganin dito. Sige, mukhang malinaw na kung ano man ang dokumentong ibinigay sa Estados Unidos, alam mo na ay isang dokumentong matigas ang paninindigan at hindi nag-aalok ng alinman sa mga konsesyong inaasahan ng Estados Unidos. Kinansela ni Pangulong Trump ang biyahe ni Woodcock at Kushner papuntang Islamabad. Malayo yon. Parang 18 oras na biyahe papunta doon. At sa tingin ko, ang sinabi ni Pangulong Trump sa komentong ito, tinutukoy niya ang mga bangayan dito na nakikita mong may matitinding hidwaan sa loob ng rehimen at iniulat na may 3 pangunahing magkakaibang taksyon. Ang unang paksyon ay ang pangkat ng mga ayatola. Tama ba? May mga ulat pa rin tungkol kay Moshe Taba Khamenei, anak ni Ali Khamenei, ang kataas-taasang pinuno. Ginawa siyang kataas-taasang pinuno pero di pa rin siya nakita ng publiko. Patuloy ang mga chismis na siya ay malubang na sugatan, maaring naputulan ng binti, may sugat sa mukha ayon sa iba, at patay na ra ayon naman sa iba. Wala pang nakikitang patunay na siya ay buhay o may malay. Kaya meron kang mga ayatola sa isang banda na mga reliyosong panatiko. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagsimula ng malaking kaguluhan laban sa pandaigdigang komunidad, maaari nilang maibalik ang kanilang Mahdi, ang ika-12 imam. Kaya't ito ang mga hardliner sa relihiyon. Sa kabila may sangay militar, ang IRGC, na lumalaban para sa kontrol. Sila ngayon ang may hawak ng mga baril, tama? Sila ang nagpapatupad ng mga checkpoint, pumipigil sa mga mamamayang Iranian na mag-alsa at magprotesta. At sa kabilang banda naman, meron kang mga politiko tulad ni Pangulong Pezeshkian, kalihim ng ugnayang Panlabas Arashki, at meron kang speaker ng parlamento ng Iran, Galibrov. At may mga ulat, bagamat hindi pa kumpirmado, na silang lahat ay inaresto ng IRGC. Kaya hindi natin alam kung sino talaga ang namumuno. At sa labas naman, meron kang si Reza Pahlavi, na sa tingin ko ay talagang pinapataas ang kanyang katayuan at nagpapakita sa iba't ibang lugar. Nasa Europa lang siya ngayong linggo. Nagdaw siya ng 2 malaking press conference na dinaluhan ng mahigit 150 mamamahayag sa magkakaibang lugar. Binanatan niya sila sa isang post sa social media. Sinabing wala ni isa sa kanila ang nagtanong tungkol sa 40,000 Iranianong sibilyan na napatay sa mga protesta bago ang digmaan. Nakatapos lang niyang makipagkita sa mga mambabatas. Mukhang dahan-dahan pero tuloy-tuloy niyang sinasabi ang mga tamang bagay at tumataas ang kanyang posisyon. Kaya ang dami mong iba't ibang paksyon at walang nakakaalam kung sino ang lilitaw. At sa maraming paraan, ang nangyayari ngayon ay nasasaksihan mo ang pagsisimula ng isang revolusyon sa loob ng Iran na may ilang pagkakatulad. Siyempre, ibang-ibang mga pangyayari pero may ilang pagkakatulad sa revolusyon noong 1978 kung saan lahat ng mga puwersang ito ay nag-aagawan ng kapangyarihan sa kawalan ng isang leader.
Tama ba? Nawawalan ng kapangyarihan ng Shah noong 1978. Sa huli, kinailangan niya mag-exile. Ngayon, si Ali Khamenei ang pumalit kay Ayatollah Khomeini bilang pinakamataas na lider matapos ang revolusyon. Wala na si Khamenei, maraming paksyon ang nag-aagawan sa kapangyarihan at walang kiyak na bagong leader. At ang nakikita mo dito ay si Trump. Sa pamamagitan ng mga negosasyong ito, ay inilalantad ang lahat ng bitak, lahat ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng Iran. Hinahayaan niyang kusa itong umusad, pero ginagawa niya ito. Pagkatapos ng isang malaking kampanyang militar na labis na nagpapahina sa Iran, winasak ang kanilang mga petrochemical at nagpatupad din ng pagkubkob sa Persian Gulf. Walang lumalabas. Walang pumapasok. Kaya't sa madaling salita, sinisira niya ang lahat ng kakayahan nila para magkaroon ng kahit anong uri ng kita. Kaya ang nangyayari ngayon ay nagsisimula na nating makita kahit ang IRGC at may mga ulat tungkol dito na ang mga mid-level na komandante ay hindi na tumatanggap ng sahod. At kaya nakikita mo na ang mga tao ay lumalaban na sa rehimen. Kaya maaaring hindi nagmamadali si Trump na bumalik sa military strike dahil ang gusto mong makita ay ang pag-aalsa ng mga mamamayang Iranian. Gusto mong bumagsak ang lahat ng internal na estruktura at kasalukuyan tayong nasa prosesong yon. Alam ba natin ang kahantungan? Hindi. May karapatan ba ang Pangulo magdesisyon? Ipagpatuloy ang mga military strike. Oo, tiyak. Nakahanda ba si punong ministro Netanyahu na umatake agad kapag nagbigay ng utos ang Pangulo? Oo, tiyak. At sigurado akong gusto ni punong ministro Netanyahu at ng IDF na alisin ang mga hardliner na humaharang sa tunay na pagbagsak at pagpapalit ng rehimen dito sa Iran. Ayon kay Defense Minister Israel Katz, handa na ang Israel na muling makipaglaban sa Iran at naghihintay na lang ng pahintulot mula US para targetin ang mga pasilidad ng enerhiya at natitirang liderato ng Iran. Si Pangulong Trump ay abala rin sa social media ngayong linggo gamit ang sariling platform na halos nagbibigay ng play-by-play bago kansilahin ang delegasyon papuntang Pakistan. Noong kalagitnaan o bandang simula ng linggo, sinabi niya, sa kahilingan ng Pakistan at dahil may ipinakitang pagkilos ang Iran, pumayag akong ipagpatuloy ang tigil putukan lampas ng Miyerkules. Sinabi pa niya noong Huwebes, magandang takbo ng usapan natin sa Iran. Umaayos ang mga bagay, maaaring magkaroon ng magandang balita sa lalong madaling panahon. At dumating ang Biyernes, totoong kinansela niya ang delegasyon. Pero gaya ng nakita natin sa video, nananatili pa rin siyang optimistiko sa publiko na may mangyayari. Kung magkakaroon man ng mga pagpupulong, kung hindi man, baka magkaroon sila ng mga pagpupulong sa telepono. Pero, gaya ng sabi mo, maaring sinasabi lang ng Pangulo na ang oras ay pabor sa mga Amerikano, hindi sa mga Iranian, at gagamitin niya ang estratehiyang magpalipas ng oras. Sa tingin ko, sinasabi ng Pangulo na pabor sa mga Amerikano ang oras na taliwas sa karaniwang paniniwala, di ba? Dahil si Trump, palagi siyang nasa siklo ng balita sa media araw at gabi. Papalapit na rin ang midterm elections. 2.5 taon na lang siya sa pwesto. Kailangan niyang matapos agad ang mga plano niya. Lumalaban ang mga Iranian para sa kanilang kaligtasan. Habang tumatagal, lumalaki ang tsansa nilang manalo. At umasa rin sila na, syempre, sa pagtatapos ng administrasyon ni Trump ay magkakaroon ng mas palakaibigang administrasyon. Ibig sabihin, isang administrasyong demokratiko. Sino? Napatunayan ng mga demokratiko na sinusubukan lang nilang pagbigyan ng mga Iranian kung saan nila kaya. Malalaking konsesyon ang ibinigay ng administrasyon ni Biden at Obama sa Iran. Tiyak si Kamala Harris, isa pang demokratiko, ay gagawin din ang pareho o marahil isang alternatibong republikano, isang libertarian na administrasyon ng republikano na ayaw lang makialam sa gitnang silangan o isang tao na iniisip ng mga Iranian na mas kaya nilang manipulahin kaysa kay Pangulong Trump na ipinapakita na handa siyang umatake sa Iran at siguraduhin na hindi makakakuha ng sandatang nuclear ang Iran. Kaya pangmatagalan ang estratehiya nila. Pero ang ginagawa ni Trump sa blockade na ito, talagang pinipiga niya kung anuman ang natitira sa ekonomiya ng Iran. At nakita mo lang na si Pangulong Pezeshkian, nagbabala siya, hindi siya nagbabala. Nakiusap siya sa mga sibilyan ng Iran na magtipid sa paggamit ng kuryente. Kaya makikita mo na pati ang kakayahan nilang magpatakbo ng planta ng kuryente ay humihina na rin.
Ubus na ang kanilang yaman, kaya abangan natin ang mangyayari sa mga susunod na linggo. Inamin ni Trump na dahil sa pagkubob, sa pagsasara at sa pagharang sa Straits of Hormuz, ang Iran talaga ang nauubusan ng oras. Tulad ng sabi mo, Alex, may pagkubkub sa Strait of Hormuz. Sarado ang mga pantalan ng Iran at hindi pinapayagan ng US ang barkong galing o konektado sa Iran na maglayag. Si Trump din, sa kanyang Truth Social platform nitong nakaraang Webes, ay nagsabing inutusan niya ang US Navy na barilin at patayin, ayon sa kanyang mga salita, ang sinumang bangka na maglalayag sa lugar na iyon. Tinitignan niya ang mga bangkang posibleng naglalagay ng mina sa lugar. Kasabay nito, naroon din ang mga minesweeping na bangka, mga bangka ng US Navy na, ayon sa sinabi ng Pangulo, ay hindi nag-aatubiling linisin ang kipot sa ngayon. Sinasabi niya na dapat nilang triplehin ang kanilang pagsisikap sa paglilinis ng mga mina sa Strait of Hormuz. Maraming nangyayari rito dahil sa pagsasara ng mga kipot. Merong operasyon ng paglilinis ng mina at makikita ang Pangulo ng Estados Unidos na nagsasabing hindi lang ito trabaho ng US Navy. Nanawagan siya sa ibang bansa na tumulong at magpadala ng barko para maglinis ng mina sa pipot ng Hormuz. Ginagawa ba nila ito? Nag-alok ang Turkey na pumasok at maglinis ng mga mina sa kipot ng Hormuz. Sinasabi nito na obligasyon ng mga malalayang bansa na magkaroon ng kalayaan sa pagdaan dito. Kaya may isyong ito na gusto ni Trump na sumali ang ibang mga bansa at maging bahagi ng operasyong ito. Dahil sa huli, sila ang mas nangangailangan ng pagdaan sa kipot kaysa sa Estados Unidos. May isa ka pang issue ng pagharang ng mga kalakal na pumapasok sa Iran at may barkong Chino na dinakip ng Estados Unidos. At sa madaling salita, sinasabi nila na may mga regalo na hindi maganda na sinusubukang ipasok ng mga Chino sa Iran. Maaring iyon ay solid fuel para sa ballistic missiles. Hindi natin alam kung ano talaga yon. Wala talagang nagsasabi kung ano yon. Kaya alam mo, napipigilan ng muling pagsasandata. Pinipigilan itong makapasok ang mga supply sa Iran. Ito ang internasyonal na issue tungkol sa mga mina. At pagkatapos, nariyan pa ang pag-export ng langis na kailangan ng Iran. Sabi ni Trump na babawasan ng 400 hanggang $500 milyong kada araw ang kita ng mga Iranian mula sa export ng langis. Pero may isa pang bagay kapag may mga balon ng langis, kapag hindi nila ito napapalabas habang nagpapapump sila ng langis, ang nangyayari ay, at ito ang nababasa ko, hindi ako eksperto kung paano eksaktong gumagana ang mga pasilidad ng petrochemical o pasilidad ng langis. Pero may mga ulat na kapag hindi sila nakakapag-produce ng langis, tumitigil daw ito sa maayos na paggana. At saka nila, ito ilalagay sa mga barko. Kaya yung katotohanan ng walang lumalabas, maaaring nasisira rin nito ang kakayahan ng Iran sa langis sa pangmatagalan. Alex, tulad ng sabi mo at ni Pangulong Trump sa Truth Social, bumabagsak na ang ekonomiya ng Iran. Gusto nilang agad mabuksan ang Strait of Hormuz. Salat na salat sila sa pera, nalulugi ng $100 milyong araw-araw. Nagrereklamo ang militar at pulis na hindi sila nababayaran. SOS, sabi ng Pangulo. Tama, ang mga Iranian kaya nila mag-imprenta ng pera, pero ang tanong, ano ang halaga nito? Ang real ay ipinapapalit sa parang 1.2 milyon kada dolyar sa $1 bago ang digmaan. Kaya alam mo, pwede nga mag-imprenta ng pera ang mga Iranian. Pero ang kakayahan nitong bumili ay lampas pa sa walang halaga. Hindi ko alam kung paano pa sasabihin yon. Kaya kahit mag-imprenta pa sila ng pera para bayaran ng IRGC, wala na silang magagawa gamit ang perang iyon. Kaya sa tingin ko, makikita mo na rin ang kakulangan ng iba pang uri ng mga produkto sa loob ng Iran. At siguro ang tanong dito ay, kailangan lang nating panuurin kung paano mauuwi ang estratehiyang ito. Magkakaroon kaya ng mga alternatibong armas na makakapasok sa Iran? Makakatawid kaya ang mga Kurdish na Iranian sa hangganan at magsisimulang tumulong sa oposisyon ng Iran laban sa IRGC? Ihahatid ba nila ang mga armas na pahapyaw na binanggit ni Pangulong Trump na ipinapadala papuntang Iran, ngunit tinipigilan ng iba? Sa isang punto ba ay magbabago ng posisyon ang Pangulo ng Estados Unidos tungkol kay Reza Pahlavi? Ngayon, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi si Reza Pahlavi ang tamang tao. Mabait siya,
Pero kailangan mo ng isang tao mula mismo sa loob ng Iran. At baka lahat ng ito ay isang operasyong panlilihis lamang para palabasin na si anak ng Shah na si Reza Pahlavi ay hindi tauhan ng Amerika. Kaya kung sila sabi ni Pangulong Trump na sige hindi namin iniisip na si Reza Pahlavi ang tamang tao, pero hinihiling ito ng mga mamamayang Iranian. O ito ay nagmumula sa loob o sa labas mula sa ibang pinagmulan. Baka sa isang punto, magbabago ang isip ni Trump at sasabihin niya, sige, oo, mukhang malinaw na si Reza Pahlavi na ang tamang tao. Kaya ginagawa niya ang kanyang trabaho sa labas. Ginagawa ni Trump ang kanyang trabaho sa blokadang pang-ekonomiya na sumunod sa mga pag-ataking militar na nagtanggal sa karamihan ng senior leader. At dito sa mga negosasyon ay lumilitaw ang mga bitak. Huwag mong kalimutan na ilang linggo lang ang nakalipas. Ang pinuno ng Mossad, si David Barney, ay nagsabing abuti ng panahon ang mga pagsisikap na pabagsakin ng rehimen at mangyayari ito pagkatapos tumigil ang military operation. Nagsisimula na natin makita na nangyayari na ito. Palagay ko maling sinasabi ng mga kritiko na nilalamangan ng mga Iranian ang Estados Unidos at si Pangulong Trump. Sa tingin ko, tama ang sinasabi ni Pangulong Trump kapag sinabi niyang hawak ng Estados Unidos ang lahat ng baraha sa puntong ito. Wala na talagang masyadong baraha ang Iran ngayon. At kailangan na lang natin panuurin kung paano mangyayari ang lahat ng ito. Oo, tama ka. Kailangan nating alamin ang patutunguhan nito dahil malayo pa. Kasabay nito, kinakaharap din natin sa hilaga ang proxy ng Iran na Hezbollah sa Lebanon. Ngayong linggo, nasa Estados Unidos ang delegasyon ng Israel kasama si Marco Rubio, direktang nakikipag-usap sa mga Lebanese para sa tigil putukan o normalisasyon. Nagdeklara si Pangulong Trump ng 3 linggong tigil putukan ngayong linggo. Samantala, nariyan naman ang Hezbollah. Paulit-ulit na sinusuway ng Hezbollah ang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi ko na mabilang ang dami ng projectile na pinakawalan nila nitong weekend. Kagabi, Sabado, inutusan ni Punong Ministro Netanyahu ang IDF na matinding atakihin ang mga target ng Hezbollah sa Lebanon. Ayon sa opisina niya sa maikling pahayag nitong Sabado ng gabi. Kaya tina-target ng Israel ang teroristang Hezbollah sa Lebanon kahit may tigil putukan na pinapayagan tayong gawin. Paulit-ulit nilabag ng Hezbollah ang tigil putukan at nagpaputok ng mortar at rocket sa mga komunidad sa hilagang hangganan ng Israel. Hindi ito tunay na tigil putukan kahit may 3 linggong extension sa papel dahil napakatensyonado pa rin sa hilagang Israel ngayon. Sige, mga 1 linggo na ang nakalipas noong nag-uusap tayo. Inakala ko na magtatagal ang tigil putukan sa Lebanon dahil sa mga pangmatadalang negosasyon at ang tigil putukan sa Iran ay mababasag dahil sa hindi pagkakasundo ng mga Iranian sa Pangulo ng Estados Unidos. At dito natin nakikita na ang nangyayari ay kabaligtaran sa loob ng Iran. Gusto nung Pangulo na hayaang magpatuloy ang ekonomikong blockade, hindi siya nagmamadali na muling simulan ang mga labanan. Pero dito, habang nagpapatuloy ang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon at mukhang maganda ang kalalabasan, makikita mo na ayaw ng Hezbollah na mangyari yon. Kaya sinusubukan nilang hadlangan ang negosasyon sa pamamagitan ng pagpapaputok sa Israel, na ipinapakita na sila ang mas makapangyarihang puwersa. At sila ay isang puwersang dapat seryosuhin. Sa Lebanon, gobyerno ang kausap mo, pero hindi sila ang kalaban sa digmaan. Ang Israel ay laban sa Hezbollah. Nakikipag-negosasyon ito sa gobyerno ng Lebanon. Ang gobyerno ng Lebanon ay hindi pa kailanman napatunayang kaya nitong durugin ang Hezbollah. Ang Hezbollah ay naiipit sa isang banda dahil ang kanilang mga taga-suporta, ang Iran, ay hindi na nagbibigay sa kanila ng mga armas o pondo. Tama ba? Dito pumapasok ang ekonomikong blockade sa Iran. Wala ng pera ang Hezbollah at hindi na ito nakakakuha pa ng mga armas. Sa hangganan ng Syria, dati mong makikita si Bashar Assad, ang dating Pangulo ng Syria, na isa ring taga-suporta ng Hezbollah. Umasa siya sa Hezbollah para sa kanyang proteksyon. Kaya pinayagan niyang gamitin ang Syria bilang rutang panlupa para muling armasan at bigyan ng supply ang Hezbollah. Nakikita mo si al-Shara sa Syria. Hindi siya kaibigan. Hindi kaibigan ng Israel si al-Shar. Pero kaaway naman siya ng Hezbollah.
Tama ba? Ang paghina ng Hezbollah ang nagbigay daan kay al-Shara makapasok. At nakita nga natin ang mga ulat na si al-Shara at ang kanyang mga tropa ay napigilan ang ilang tangkang pagpupuslit papasok ng Lebanon, nakasamsam ng mga armas at natuklasan ang mga lagusan sa pagitan ng Syria at Lebanon. Kaya sa ngayon, ang kaaway ng aking kaaway ay hindi ko alam kung masasabi mong kaibigan ko, pero kapakipakinabang sa pagpapahina ng Hezbollah. At sa kabilang banda, naiipit naman ang Hezbollah dahil sa mga diplomatikong pagsisikap sa pagitan ng Lebanon at Israel. Sinusubukan ng gobyerno ng Lebanon kasama si President Joseph Aoun na isang Kristiyano na muling patatagin ang kanilang kontrol sa bansa laban sa Hezbollah. Ngayon, hindi sila nagsasabi ng magagandang bagay tungkol sa Israel kahit pa ang kanilang embahador ay katapat ni Yechiel Leiter ng Israel sa negosasyon. Lumipat na lang tayo kung maaari. Panuuri natin ang video ng mga delegasyon sa Washington noong nakaraang linggo. Nagkaroon kami ng mahusay na pagpupulong kasama ang matataas na opisyal ng Lebanon at matataas na opisyal ng Israel. At sa tingin namin, ang Pangulo ng Lebanon at ang punong ministro ng Israel ay darating dito sa susunod na ilang linggo. Sumanayan sila sa karagdagang 3 linggo na sa tingin ko walang putukan, tigil putukan, wala nang putukan. Tingnan natin, sana mangyari yon. Hindi mangyayari yon, ngunit dapat pa rin isaalang-alang ang Hezbollah. Nagbibigay ito ng oras sa lahat para ipagpatuloy ang pagsisikap tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Ang dalawang bansang naghahandog ng kapayapaan ay parehong biktima ng parehong teroristang grupo. Isang grupong ng biktima sa Israel at maging sa mga mamamayan ng Lebanon. Karapat-dapat ang mga mamamayan ng Lebanon na mamuhay sa isang payapa at masaganang bansa. Maganda ang pagpupulong doon pero Alex, kahit magkasama sa silid sa Washington, hindi pa rin maganda ang sinasabi ng mga Lebanese sa Israel. Natatakot sila para sa buhay nila, di ba? Kapag sinabi nilang kaibigan ng Israel, takot silang mapahamak. Wala talaga silang magawa ngayon kundi umupo sa negotiating table. Malamang dahil ang presidente ng Estados Unidos ay nag-aalok ng mga insentibo. Pagdating sa bilyon-bilyong dollar na pondo, katulad ng ginawa ng presidente ng Estados Unidos na nagbigay ng bilyon-bilyong dollar na pagpapagaan ng parusa kay al-Shara sa Syria, umaasa ang gobyerno ng Lebanon na kung makakuha sila ng magandang paketeng pinansyal mula sa Estados Unidos, iyon ang magbibigay sa kanila ng lakas. May leverage sa ekonomiya at may leverage sa militar, pero walang leverage sa militar ang hukbo ng Lebanon. Umaasa silang makakuha ng economic leverage ang gobyerno ng Lebanon para sa pagbangon. At napipipilitan silang makipagnegosasyon sa Estado ng Israel. Ang Israel din ay napipilitang pumasok, masasabi ko, sa negosasyong ito. Ngayon, malinaw naman na nakikita ng Israel ang mga pangmatagalang benepisyo. Tama? Kung talagang mapipiga ang Hezbollah, kung mananatili sa Israel ang karapatang umatake sa Hezbollah, kahit na may tigil putukan, na ibig sabihin ay binabago mo talaga ang kahulugan ng tigil putukan. Hindi naman kasali ang Hezbollah sa kasunduan. Kaya kapag sinabi mong tigil putukan sa pagitan ng Lebanon at Israel, ang Hezbollah, hindi nila kinikilala ang tigil putukan. Pero nasa Israel pa rin ang karapatang kumilos. Ang katotohanang labis ng napahinang Hezbollah, ang tanging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakataon ang gobyerno ng Lebanon na makilahok sa mga negosasyon kasama ang Israel. Si Mike Huckabee, Amerikanong embahador sa Israel, ay lumipad papuntang Washington nang hindi natin alam ang dahilan. Makikikita natin kasama na siya sa mga negosasyong ito. Malamang ay isang tungkulin yon na layuning kumbinsihin si punong ministro Netanyahu at iba pa tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy ng mga pag-uusap na ito, dahil malinaw na narito si Yechiel Leiter na kumakatawan sa Israel. Malapit siya kay Ron Dermer. May tiwala ang punong ministro sa kanya sa negosasyon, pero gusto rin ng Amerika ng isa pang tagamasid at tagapakinig, isang partido sa negosasyon na iginagalang at pinagkakatiwalaan ni Netanyahu. Kaya naman ang mga Amerikanong embahador, pareho sa Lebanon at Israel, ay nagiging bahagi na ngayon ng mga pag-uusap na ito. Magpapatuloy ang mga pag-uusap na ito kahit na magpatuloy pa ang putukan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. At mukhang kailangan pang pahinain ng kaunti pa ang Hezbollah. Tama ka, dapat ginawa na ito ng Lebanon noong matapos ang ikalawang digmaan sa Lebanon noong 2006, pero hindi pa rin nangyari. Tingnan natin kung saan hahantong ito.
May kasunduang pangkapayapaan ng Israel sa Jordan, Egypt at posibleng sa hinaharap pati Lebanon. Pero Hezbollah pa rin ang hindi mahulaang salik doon. Hindi pa natin alam ang mangyayari pero sinabi ni Joseph Aune na ayaw niyang makipagkita sa punong ministro. May mga ulat mga isang linggo nang nakalipas na maaring lilipad papuntang Washington ang dalawang lider sa lalong madaling panahon. Mukhang napaaga ang mga ulat na yon, di ba? Ibig sabihin, kailangan pang umusad ng kaunti ang mga negosasyon sa proseso. Magiging interesante kung makikita natin si Ayun na makikipagpulong kasama si Netanyahu para masaksihan ang ganoong klase ng pakikipagkamay sa damuhan ng White House. Siguradong magiging isang malaking tagumpay ito para sa gitnang silangan at isa pang domino na babagsak sa pagitan ng Israel at ng iba pang mga bansa na dati ay may alitan sa Israel. Tama si Marco Rubio na parehong kaaway ng Israel at Lebanon ang Hezbollah. Alisin lang ang Hezbollah sa eksena. Wala talagang dahilan kung bakit hindi dapat mag-normalize ng relasyon ang Lebanon at Israel. May tanong ngayon kung ano ang mangyayari sa timog ng Litani River na nilinis ng Israel. Sinasabi rin ng Israel sa mga taga-Lebanon, huwag bumalik o lumapit sa Litani. May mga ulat na sinusubukan nilang bumalik doon. Alam mo, patuloy na pinananatili ng Israel ang buffer zone at kung ano ang mangyayari dito. May mga usapan na baka gawin itong isang economic zone, di ba, na poprotektahan ng Israel sa militar pero hindi napapayagan ng mga civilian o Hezbollah na makatawid pa sa timog ng Litani River. Alex, gusto kong magpalit ng usapan dito kung maaari. Alam mo, nasa panahon tayo ng eleksyon na yon. Ayon sa batas, dapat magsagawa ang Israel ng eleksyon para sa Knesset, hindi lalampas na Oktubre. Abril na ngayon, kaya kailangan nating malaman paano ito mangyayari. Maaaring mangyari ito sa loob ng 90 araw o hanggang Oktubre. Kailangan nating hintayin ang desisyon ni Punong Ministro Netanyahu. Pwede siya magpatawag ng eleksyon at maaari na tayong magkaroon nito sa loob ng 90 araw. May mga ulat itong weekend na ang hindi nasisiyahan na tatawagin kong miyembro ng Likud ay posibleng bumubuo ng hiwalay na partido. Hindi ko alam kung gusto mong tawagin itong right-wing party, right of center o kung ano paman. Iba't ibang personalidad ang matagal nang nasa Likud tulad ni MK Yuli Edelstein. Meron kang si Sharon Haskell mula sa New Hope Party ni Gideon Saar at iba pa na marahil ay hindi masaya kay punong ministro Netanyahu, ngunit gusto pa ring manatili, sa tingin ko, sa kanan ng political spectrum. Ano ang alam natin tungkol sa posibleng bagong partidong ito na tinatawag nila dito na Likud B o ang B-team ng Likud? Anong alam natin tungkol sa potensyal na bagong partidong ito? Una sa lahat, siguradong ito ang B-team. Hindi ito ang A-team. Okay? Hindi ito ang mga superstar ng Likud. Dati may ilan sa kanila na sumikat sa Likud pero nangyari na ito noon. Tulad ni Gideon Saar na umalis at nagtatag ng New Hope Party. Nakita natin si Caron na humiwalay mula sa Likud at bumuo ng bagong partido. Ang mga partidong ito ay nakakapasok sa Knesset dahil sa sistema ng primaries ng Likud, kung saan ang pag-angat sa listahan ay nakabase sa boto ng tao sa primary. Kaya alam mo, marami sa mga MKs sa loob ng Likud, may kanya-kanya silang maliit na base ng suporta. At maaari nilang dalhin ng 1% ng base na iyon kasama nila sa isang bagong partido. Alam mo, nakita na natin itong mangyari dati. At ang nangyayari sa lahat ng ganitong kaso ay yung partido, nakakapasok sila sa Knesset, alam mo, gumagawa sila ng malaking ingay. At sa susunod na eleksyon, wala na sila sa Knesset. At bumabalik sila, alam mo, na parang talunan, gumagapang pabalik sa Likud, tulad ni Gideon Saar, na ngayon ay foreign minister dahil bumalik siya sa Likud. Pero oo, panahon na naman ng eleksyon na yon. Sa tingin ko sa ngayon, hindi tayo magkakaroon ng maagang eleksyon. Malamang na sa pinakahuling posibleng petsa pa tayo magkakaroon ng eleksyon. Ika-27 ng Oktubre yon. Sabi ng iba na ang gobyernong ito ang pinaka-hindi matatag, pinaka-hati-hati at siguradong babagsak. Ito lang ang gobyernong nabuo at tumagal ng buong higit 4 na taon sa mga nagdaang administrasyon. Malaking tagumpay ito sa politika para kay punong ministro Netanyahu. Kailangan ng Israel ng katatagan habang nilalabanan ang digmaan na mahigit 2 taon at kalahati na. Maraming bulong-bulungan sa politika ang maririnig mo. Makikita mong iba. Mga pormasyon mula sa mga miyembrong hindi nasisiyahan sa Likud dahil nababawasan at humihina ang kanilang pwesto sa listahan ng Likud. Kaya alam mo, gusto nilang makita kung makakabuo sila ng ibang grupo.
Makikita mo ring mas maraming usapan tungkol kina Naftali Bennett o Gadi Eisenkot na lumilitaw. Makikita mo rin ang iba't ibang survey ngayon. Nitong linggo, lumabas sa Channel 12 na nakuha ng oposisyon ang 70 pwesto. Makikita mo rin ang survey ng Channel 14 na ginawa ni Shlomo Filber. At masasabi ko na si Shlomo Filber ang pinakamahusay na tagagawa ng survey sa Israel pagdating sa tamang resulta sa maraming eleksyon dahil sa paraan ng pagtatanong niya ng mga tanong para maintindihan ang kalagayang pampulitika. Madalas na ang mga survey niya ang pinakamalapit sa totoong resulta ng eleksyon. Ipinakita sa huling survey ng Channel 14 na makakakuha ng 66 upuan ang mga partido ng koalisyon na nangangahulugang malinis at matibay na koalisyon sa susunod ng gobyerno. Kaya makakakita ka ng maraming survey at maniobrang pampulitika. Sa tingin ko makikita mo rin ang pagbuo ng mga bagong partido na hindi pa bahagi ng Knesset na ito na maaring kabilang. Mga taong tulad ni Ofer Winter na galing sa kanang pakpak ng IDF na gustong bumuo ng isang partidong pampulitika, si Amir Avivi ng Bid Honistim na maaring subukang bumuo ng isang partidong pampulitika. Kaya hindi pa natin alam ng eksakto kung sino ang tatakbo, pero alam natin na nasa panahon na tayo ng eleksyon. Nag-aalala ako na ang diskursong pampulitika dito sa Israel sa mga susunod na buwan ay magiging talagang masama. Naranasan nyo na ang sakit mula sa 5 eleksyon bago nabuo ang gobyernong ito. Mga reformang panghudikatura, ang sakit ng Oktubre 7 at ang kawalan ng komisyon ng investigasyon. May kasong dinidinig sa Korte Suprema kung pwedeng utusan ng Korte ang gobyerno na bumuo ng komisyon ng investigasyon. Sabi ng gobyerno, kailangan ng komisyon ng investigasyon, pero pagkatapos lang ng digmaan na patuloy na tumatagal. Gayunpaman, mataas pa rin si punong ministro Netanyahu sa survey. Nangungguna sa lahat ng posibleng kalaban niya kasama si Eisenkot at Ben. Sa lahat ng mga survey, 14, 12. Lalo na sa tanong ng pagiging angkop bilang punong ministro. Kaya kahit sa antas ng partido sa parlamentaryong sistema, hindi direktang bumoboto ang tao sa punong ministro, kundi sa partidong pampulitika. Kaya maaring makita mong magpalit ang mga partido. Makikita mo ang iba't ibang koalisyon na sinusubukang pigilan si punong ministro Netanyahu na bumuo ng gobyerno. Tulad ng sa nakaraang eleksyon, naging punong ministro si Naftali Bennett kahit 5% lang ang boto niya dahil sa koalisyong humarang sa loob ng parlamento. Kudetang parlamentaryo ito para pigilan si Netanyahu maging punong ministro. Samantala si punong ministro Netanyahu pa rin ang pangunahing pinipili sa mga survey bilang pinakaangkop na maging punong ministro sa ngayon. Alex, itong Biyernes, sinabi ni punong ministro Netanyahu na ginamot siya para sa maagang prostate cancer at gumaling na siya. Naantala ang anunsyo dahil sa digmaan kontra Iran. Siyempre, hangad natin kay punong ministro Netanyahu ang mabuting kalusugan. Kung pag-uusapan natin ito mula sa pananaw ng politika, sa tingin mo, paano tatanggapin ng mga botante at ayokong gawin ito dahil kalusugan ang pinakamahalaga? Pero sa palagay mo, paano magre-react ang mga botante sa balitang nagkaroon ng cancer ang punong ministro? Mukhang gumaling na siya, pero maapektuhan ba ang mga botante? Ano masasabi mo sa kalusugan ng punong ministro? Alam natin na ang punong ministro ay sumailalim sa isang malaking operasyon. Pumasok siya upang tanggalin ang kanyang prostate o alisin ang tumor mula sa prostate noong panahong yon. Alam mo, naisip ko na baka may cancer siya kahit di pa inaanunsyo. Kasi kung lumaki lang at nasa digmaan ka, di ka agad magpapa-opera. Pero pumasok si punong ministro Netanyahu para sa operasyong ito ayon sa ulat. Ngayon, unang beses na naiulat na siya ay sumasailalim sa radiation treatment. At ang mga radiation treatment na ito ay kasunod ng operasyong yon. Ibig sabihin ito, maaaring natanggal nun ay cancerous at maaaring bumalik ang cancer o kaya naman ay pre-cancerous yon pero ngayon ay may mga palatandaan na ng cancer. Si Netanyahu ay sumasailalim sa radiation therapy. At may mga nagsasabing hindi maganda ang itsura niya kamakailan. Ngayon, itong mga linggo, mas maganda na itsura niya. Ilang buwan nang lumipas, sinasabing pagod ng punong ministro. At ngayon, isiniwalat na marahil bahagi ng dahilan
Bukod pa sa lahat ng iba pang bagay na hinaharap ng punong ministro, kabilang na ang pakikidigma, ay ang digmaan sa 7 larangan. Tumutanggap siya ng radiation treatment. Kaya meron kang punong ministro na namamahala ng digmaan, namamahala ng isang koalisyon, na maaring tanggalin siya sa pwesto anumang oras. May oposisyon ka rin sa media. Meron kang korte na humaharang sa mga galaw ng gobyerno. Meron ding prosekusyon laban sa kanya. At doon kailangan niyang tumistigo sa isang paglilitis. Kasabay noon, siya ay sumasailalim sa radiation treatment. Mahirap maunawaan ang kakayahan ng kahit sinong tao na pagdaanan ang napakaraming bagay at harapin ang iba't ibang pagsubok ng sabay-sabay at gawin ito sa pinakamataas na antas kung saan napakalaki ng nakataya. Kaya una sa lahat, umaasa tayo na ang punong ministro ay malusog na yon, na malusog na siya. Parehong gumaling mula sa kung ano mga nangyayari sa loob ng kanyang prostate. At pangalawa, gumaling mula sa mabalsik na epekto ng radiation therapy. Na, alam mo, sa tingin ko ay naging mas mahina ang punong ministro kaysa sa inaasahan mo. Sana malakas na ngayon ang punong ministro para magampanan ang tungkulin niya. Kaya kailangan mo ng malusog na pinuno. Kailangan mo ng punong ministro na lubos na kayang magpokus sa mga gawaing kinakaharap niya. Kaya naman patuloy na pinipilit ng Pangulo ng Estados Unidos si Pangulong Herzog na magbigay ng pardon para hindi na rin kailangan harapin ng punong ministro ang paglilitis na ito. Paano naapektuhan nito ang damdamin ng botante? Lumalabas sa mga bagong survey na si Netanyahu pa rin ang pinakaangkop. Sa tingin ko, ipinapakita ng episode na ito at ng mga napag-usapan natin tungkol sa posibleng humiwalay na paksyon sa likod ay isang plano ng paghalili. Tama? Alam mo, matanda na ang punong ministro. Tumatanda na siya, nagpalagay siya ng pacemaker sa termino niyang ito. Tinanggalan din siya ng prostate sa termino niyang ito. Kaya kahit sinasabi niyang malusog pa siya, malinaw na mas matanda na siya at hindi na kasing lusog tulad ng dati. At may malalaking katalungan kung sino ang papalit kay punong ministro Netanyahu mula sa loob ng partidong Likud at pati na rin sa labas ng partidong Likud. Sa tingin ko, wala pang kahit sino, lalo na sa kanan, na nakikilala bilang kandidato na pinagkakatiwala ng publiko na angkop maging punong ministro maliban kay punong ministro Netanyahu. At muli, makikita natin kung anong mangyayari bago ang eleksyon na yon na malamang ay sa Oktubre kung hindi man mas maaga. At Alex, gusto kong tapusin ang palabas natin na yon sa pamamagitan ng pag-usapan ang Palestinian Authority. Ang PA ay nagdaos ng munisipal na halalan sa unang pagkakataon sa 20 taon na pinag-uusapan sa Judea, Samaria at Gaza. Gaano ito kahalaga? Gayon din, tandaan natin na huling nagkaroon ng halalan para sa Pangulo ng PA si Mahmoud Abbas noong unang bahagi ng dekada 2000. Sa tingin ko, nasa 20 taon na siya sa 4 na taong termino. Ano ang kahulugan ng mga halalang munisipal ng PA at paano ito makakaapekto sa pamumuno ng Palestinian Authority sa hinaharap? Sa totoo lang, mahirap palaman kung ano talaga ang magiging epekto nito pagdating sa mas malawak na politika. Kapwa sa loob ng Palestinian Authority at lalo na sa relasyon ng Palestinian Authority at Israel. Based sa nakita ko sa mga unang resulta, maraming mas batang kandidato ang nanalo ng mga posisyon sa eleksyon. Kaya sa ilang mga munisipalidad, nakikita mo ang pagkalas sa tradisyonal na estruktura ng mga tribo. At nakikita mo ang pagtulap patungo sa batang pamunuan na sa pangkalahatan ay mukhang hindi nasisiyahan, lalo na sa isyu ng korupsyon sa pamumuno ng autoridad ng Palestina. Kaya ang autoridad ng Palestina may dalawang pangunahing isyu kapag dating sa pananaw ng Israel. Una, meron kang pag-uudyok sa karahasan na tuloy-tuloy. Meron kang mga patakaran ng pay for slay kung saan hanggang 7% ng badyet ng autoridad ng Palestina ay iniulat na napupunta sa Martyrs Fund, Prisoners Fund, na sa madaling salita ay pagbabayad ng sweldo o ayuda sa mga teroristang nakakulong at pagbibigay ng ayuda sa mga pamilya ng mga napatay habang gumagawa ng mga krimen ng unang antas ng pagpatay. Pagkatapos, sa kabilang banda naman, meron kang isyu ng korupsyon kung saan pinag-uusapan ng bilyon-bilyong dolyar
na ipinapasok bilang tulong sa autoridad ng Palestina. Ibig ko sabihin, isa ito sa pinakamasasamang iskema ng palilinlang sa kasaysayan ng makabagong geopolitika. Kasama ang European Union, Estados Unidos, United Nations, USAID at iba pa. Bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok at naging bilyonaryo sina Mahmoud Abbas at mga kasabwat niya. Si Mahmoud Abbas ay gumagamit ng pribadong jet. Bilyonaryo siya, pati mga anak niya. Si Yasser Arafat, bilyonaryo rin. Paano naging bilyonaryo ang mga tinatawag na freedom fighters? Dahil sa totoo lang, nagpapatakbo sila ng matinding katiwalian kung saan pumapasok ang pera at kumukuha sila ng kickback sa bawat kontrata. Si Mahmoud Abbas, gusto ko lang ipaliwanag kung paano ito gumagana sa conceptual na balangkas. Halimbawa lang ito na naiulat pero conceptual na balangkas ang tinutukoy. Si Mahmoud Abbas ay nanawagan sa pandaigdigang komunidad para sa air conditioning sa mga paaralan dahil walang ganito para sa mga bata. Pwede ba tayong humingi ng pera? Kaya biglang dumating ang $300 milyong para sa aircon sa mga paaralan. Si Mahmoud Abbas ay gumawa ng kontrata sa pinsan niya para mag-supply ng air conditioning sa lahat ng paaralan at tumanggap ng kickback. Siyempre, ganito gumagana ang Palestinian Authority. At kaya ang meron tayo dito ay sa mga halalang munisipal na ito, may kaunting reaksyon laban doon. Unang beses na nagkaroon ng ganitong halalang munisipal at nangyari lang iyon dahil iginiit ng Estados Unidos na magkaroon ng bagong halalan. Ano ang mababago nito pagdating sa pag-uudyok ng karahasan, pagdating sa pananaw ng mga Palestino sa Israel? Hindi pa natin masasabi. Tiyak na may mga paksyon. May mga paksyon na kinikilala na malakas ang Israel, na ang terorismo ay hindi nagdala ng anumang positibong benepisyo sa mga Palestino. Sa halip, lalong humihirap ang kanilang ekonomiya at posibleng gumanda ito kung magkakaroon ng kahit kaunting normal na relasyon sa Israel. Ibig sabihin ba nito hihinto na sila sa pag-uudyok ng karahasan? Hindi pa natin masasabi yan. Pwede bang magbago ng malaki? Sabi ni punong ministro Netanyahu, pwedeng lutasin ang Israeli-Palestinian conflict mula sa labas. Dito papasok ang negosasyon sa Lebanon at Abraham Accords. Diyan din pumapasok ang pagpapahina sa Iranian Axis ng terorismo. Kung makikita mong bumagsak ang Iranian Axis, bahagi ng Iranian Axis ang Hamas. Nakikita mong pinipiga ngayon ang Hamas. Mukhang hindi naging malaking bahagi ang Hamas sa mga halalang munisipal na ito ayon sa mga ulat na nakaka-interest dahil bago ang Oktubre 7, ano kaya ang mangyayari kung nagkaroon ng halalang munisipal na maaring sakupin ng Hamas? Mukhang hindi sila nakialam dito. Muli, hindi ako ganap na eksperto sa lahat ng panloob na dinamika ng mga Palestino dito, pero mukhang ito ay pagtanggi sa Hamas na kasalukuyang naiipit at pagtanggi rin kay Mahmoud Abbas at sa kanyang pagkonsolida ng kapangyarihan. At tingnan natin kung magkakaroon ng bagong tugon dito kaugnay ng digmaan at kung may pagkilos patungo sa normalisasyon. Huwag kalimutan, ilang buwan pa lang ang lumipas. May ulat tungkol sa ilang angkan sa Hebrol kung saan ngayong linggo lang nagkaroon ng halalang munisipal. At may angkang nagsasabi, gusto naming humiwalay sa Palestinian Authority at gawing normal ang relasyon sa Israel. Kaya tingnan natin kung ang mga halalang ito ay magpapakita ng bagong henerasyon na pareho lang din o kung may uri ng pragmatismo na kinikilala. Pinakamataas ang soberanya ng Israel at ang normalisasyon ng ugnayan sa isang soberanong Israel ay pwedeng magdala ng ekonomiyang benepisyo sa mga Israeli at Palestinong nasa teritoryo. Tingnan natin Alex, pero hanggang dito lang oras natin ngayong linggo sa Jerusalem Init. Kasama ko si Alex Freeman, CEO ng JNS. Ako si Josh Haston, korespondente ng JNS News. Nandito kami sa JNS Media Hub sa Jerusalem, Israel, ang kabisera ng Estado ng Israel at ng mga Hudyo. Gusto kong pasalamatan ng mga tao sa control room at sa likod ng produksyon na gumagawa ng napakaraming bagay dito sa JNS. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-super thanks at tingnan ang lahat ng kahangahangang programa ng JNS TV. Pumunta sa jns.org para sa pinakabagong balita mula Israel, Gitnang Silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits ulit sa Jerusalem Inn sa susunod na linggo.